Welcome to Donmar TV News Channel. Isa ito kung bakit natanggal o sabihin na natin napilitang mag-resign si Cayetano. Sa tingin ko dahil sa ginawa nilang pagbangga sa mga oligark. Alam mo yon, sabi ko nga, etong mga oligark na ito, hindi ho ito mga Diba kung maalala nyo, ilang milyon ang nawawala sila kada araw, 30 million ata yun, mahigit. Nawawala. Pag nawala sa himpapawid ang ABS-CBN, ganun katindi. Ilang araw na silang nawala, di ang laki na nang nawalang sa ABS-CBN. Sa madaling salita ho, milyon, actually billion ang pinag-uusapan dito. And I think they would do their best to change the leadership ng Congress para maibalik sila. They would really do their, basta gagawin nila ang lahat para mapalitan ng leadership na siyang namuno sa pagpapabagsak ng ABS-CBN. So, ito na nga ho yun, no? Isipin nyo, 'di ba? Ito, November, diyan nagkaroon ng palitan ng speakership, 'di ba? Tapos tinapos anong tinapos? Yung budget. Pagtapos ng budget, Pagtapos ng budget, tigil ang Congress. Bakasyon muna. At pagbalik ng January, pagpasok ng January, ito na kagad ang topic. Wala pang o-obvious sa mas obvious. Ito na ang pinaka-obvious. Ano pa ba ang tawag mo dyan? Okay? Panoorin natin to yung news na ito. Panukalang franchise renewal ng ABS-CBN Network sa loob ng 25 years. Inihain ni Senate President Tito Soto sa Senado. Ano naman kaya tugon dyan ng ibang mga mambabatas? May ulat si Daniel Manalastas. Matapos patayin ng mababang kapulungan ang pagdinig sa franchise renewal ng ABS-CBN noong nakaraang taon, kahapon Patayin talaga itong reporter ng makaano kayo kay PTV4 ay bigla na Bantayan mo yan Director General, Director ng PTV4. Ay, mali, sorry. General Manager pala ng PTV4, Cathy Castro. Mga tao mo, patayin. Ganun ba ginawa? naghain si Senate President Tito Soto ng isang bill para pagkalooban ng panibagong 25 taon na prangkisa ang network. Agad sumigunda ang ilang kongresista matapos ang aksyon ni Soto. Tingnan nyo na, agad sumigunda. Aba, daig pa ang talaga sumisigunda na kaagad. Ayon kay Congresswoman Vilma Santos Recto, maghahain siya ng panibagong bill sa Kamara para pagkalooban ng prangkisa ang ABS-CBN. Sa pamamagitan daw nito, magkakaroon ng healthy competition sa mga networks ngayon at makatutulong sa paglikha ng mga trabaho. Pero tingin ni Committee on Legislative Franchises Vice Chairperson Mike Defensor, kung gusto muling buhayin sa committee level, ay kailangan mag-withdraw ng lahat ng may akda patungkol sa ABS-CBN franchise bills. At ito yung 70 na pumabor sa hindi ma-renew. So parang ang sinasabi ni Defensor, kailangan bumawi muna sila. Sabi ko nga, ang daling bumawi niyan, sa totoo lang. Sabihan lang yan ng alam mo naman to sabihan lang yan ng leadership din Tingnan nyo ang sabi ni Defensor, okay, which is tama nga naman, pahihirapan nila. Pero yung 70 na bumoto pabor sa hindi pagpapatuloy ng renewal o walang renewal ng ABS-CBN, ang dali magbago isip niyan. Sabi ko sa iyo. Pasensya na, Congressman Defensor, pero sa tingin ko, yung iba dyan maninindigan, naniniwala ako. Pero yung iba dyan, nako, campaign fund lang katapat niyan. Tapos na usapan. O kaya yung may mga pangarap maging senador. Mahirap po yan. Nako. muling maghain ng panibagong panukala. At kagaya na naging debate noon, hindi rin daw pwedeng maniubrahin ng Senado ang pagdinig sa prangkisa ng ABS-CBN hanggat hindi ito pinalulusot ng Kamara. That we have not yet voted
as to the committee report submitted. Pwede ba itong buksan ng kahit sino? Maaari. Plenary naman kami, part of the parliamentary procedures. Tingin naman ni Deputy Speaker Lito Atienza, iba naman ang estilo ngayon sa pamumuno ni House Speaker Lord Tingnan nyo na. Tingnan nyo na, ano? Diba? Boom kunana. Boom kunana. Sa tingin ni Atienza, iba naman daw ang pamumuno ni Velasco. Velasco, yung deputy mo, anak ng kalabaw. Alan Velasco at tingin niya ay magiging patas ito. Maaari rin daw baliktarin ng plenaryo ang naging desisyon ng komite. Yan yung sinasabi. Yung committee kasi yung maliliit lang na committee. Okay? Ang sinasabi ni Atienza, ang sinasabi kasi ni Defensor, kailangan yung mga bumoto doon sa committee baguhin yung boto nila. Ang sinasabi naman ni Atienza, pwedeng isang tabi yung sa committee, basta sa plenary, yung buong kongreso nagsabi. Kaya delegates talaga yan. Ilan ang deputy speaker dyan? 32. To me, they beat up ABS to a pulp na hindi binigyan ng tamang pagkakataon. Anong hindi binigyan? Ang tagal-tagal, ang haba-haba nga ng... Ito napaka-sinungaling naman ito ni Atienza. Ang haba-haba ng binigay na pagdinig dyan eh. Inisa-isa. At patas na desisyon. Patas naman talaga yun ha. Sige nga, saan doon ang hindi patas? Sobrang ang patas ni Alvarado magbigay ng ano dyan, yung mga tanong-tanong. Patas na patas eh. Because after a lengthy 13 session, Tinan mo, ikaw mismo nagsabi, 13 session? Tapos sasabihin mo, hindi binigyan ng pagkakataon? Apakasinungaling mo. Ewan ko sa'yo, Atienza ha? hearing, wala silang napatunayan. Walang napatunayan? Hindi nga isa. Napakarami. Labor, citizenship, bias, ano pa? Lupa, tax. Ang dami-daming napatunayan. Inisa-isa yan. Nung after niyan, inisa-isa. Ito ang napatunayan ng committee na ito. Binasa yan, isa-isa. Tapos sasabihin mo walang napatunayan? Asan ka absent? O natutulog ka nung panahon na yon, naghahanap ng bulaklak? Tingin naman ng Malacanang sa usapin ng ABS-CBN, That is a sole constitutional prerogative of Congress which must originate from the House of Representatives. ayon naman kay Senator Grace Poe, To the rescue ng mga bata! Uy, mga bata! Ay nako, tindi ng mga bata mo! bibigyan daw ng prioridad ng Senate Committee on Public Service ang ABS-CBN franchise bill. Oras na may transmit ito sa kanila. Daniel Manalastas para sa Bayan. Bilis ano? Bibigyan kagad ng priority. Eto nung dati nagkakaproblema tayo sa DOTR, di ba? Yung emergency power na hinihingi na hindi na binigay sa DOTR. Sa dating sa kanya, hindi pa emergency yung nangyayaring traffic. Dumaan na tayo sa lockdown, wala pa rin, nga pa rin. Pero ito, bibigyan niya ng panahon. Ayun naman, paano naman yung probinsyano kasi? Ay, ang daming napapasenador ng probinsyano na yun. Malay mo lang naman. Malay mo kung sakali lang tumakbo yan si Martin. Pag Martin, tumakbo ng ano yan. Siguradong mananalo yan. Kung may probinsyano sa telebisyon. Bernard Flores, obviously siya yung bias. Grabe, napaka ni Atienza, no? Hindi ko lang, naiinis nga ako, sabi ko to si Atienza, anong sinasabi mong hindi nabigyan ng pagkakataon? Ikaw na mismo nagsabi na 13 yung session na nangyari. At kitang-kita naman natin, online yun, lahat taong bayan nanunood doon. Kitang-kita natin, talagang hinimay, tinanong, inimbitahan, kahit yung mga kaalyado ninyo, asan kayo nun? Sa totoo lang, ilan nga lang yung nagtanggol sa ABS-CBN Sino pa bang epal dyan? Yung Makabayan Black. Pero yung iba na nahimik. Tapos sasabihin mo, ito ultimong mga artista ng ABS-CBN na nandun sa komite, hindi nga pumabor Ibig sabihin, talagang pinag-aralan nila na na-discover natin, namulat tayo na talagang may mga violation na gawa ang ABS-CBN. Pinresinta yan pagkatapos nung mga pagdinig na yon.
Pinresinta yan sa taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, wala, bias, tapos sasabihin ninyo, walang na violation na nakita. Pakasinungaling nyo naman.